Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakaata sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakabaka sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Sinisimulan natin ngayon ang pagbabasa sa liham ni Santiago. May 2 Santiago na apostol ni Jesus. Ang isa ay si Santiago na anak ni Zebedeo at kapatid ni Juan. Ang pangalawa ay si Santiago na anak ni Alfeo. Marahil, hindi sila ang sumulat ng liham na ito kasi hindi tinatawag ng manunulat ang kanilang sarili na apostol. Ngunit sabi nila na sila'y alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Marahil, siya ay ang Santiago na kamag-anak ni Jesus at ang leader ng simbahan sa Jerusalem na kinilala ni San Pablo na haligi ng simbahan. Hindi tinutukoy kung sino ang sinulatan ni Santiago. Ito'y addressed sa lahat ng mga mananampalataya. Marami ang mga topics na tinatalakay dito. Mga topics na praktikal sa buhay Kristiyano. Kaya ang liham na ito ay isang magandang gabay sa ating buhay bilang mga binyagan. Isa sa karanasan natin sa buhay ay ang pagsubok. Wala naman sa atin na hindi sinusubok ng kahirapan. Maliwanag ang sabi ni Santiago na magalak tayo kapag tayo ay nakararanas ng pagsubok kasi ang pagsubok ay nagpapatatag sa atin. At dapat tayo maging matatag hanggang sa wakas. Kasi nasanay tayo sa katatagan sa pamamagitan ng pagsubok. Kung nahihirapan tayo, humingi tayo ng tulong sa Diyos at pagbibigyan tayo sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay ng kabutihan at hindi siya nanunumbat sa palaging paghingi natin. Pero minsan,
hindi natin natatanggap ang ating hinihingi kasi hindi naman tayo matatag at matyaga sa ating paghihingi. Tulad tayo ng alon ng dagat na hindi stable. Paano natin matatanggap sa Diyos ang ating hinihingi na hindi naman tayo ganoon kakumbinsido na kailangan natin ito o mahalaga sa atin ang ating hinihingi? Kaya minsan, pinapatagal ng Diyos bago ibigay ang ating hinihingi. Kasi tinitingnan niya kung talaga bang kumbinsido tayo na kailangan natin o mahalaga sa atin ang ating hinihingi. Ilang beses binabalik-balikan ni Santiago sa liham na ito ang tungkol sa mayayaman. Pinapaalaala sa lahat ng kayamanan ay lilipas, tulad ng bulaklak sa parang. Isang araw maganda siya at sa susunod araw ay lanta na. Ganon din ang kayamanan at ang mayayaman. Mamamatay sila habang sila'y abalang-abala sa kanilang kayamanan. Lilipas din ang mga mayayaman at ang kanilang mga kayamanan at mga ari-arian. Kung babasahin natin ng buo ang liham ni Santiago, makikita natin na parang hindi magkadugtong ang kanyang sinusulat. Marami siyang sinusulat na mahalaga, pero walang koneksyon ang mga topics sa isa't isa. Siya ay nagbibigay ng mga aral sa mga maraming mga bagay. Mahalaga nga, pero hindi magkaugnay sa isa't isa. Bigyan ko lang ng diin ang unang aral niya, ang tungkol sa pagsubok. Nakakabigla ang sinulat niya, "Magalak kayo kapag kayo ay dumadanas ng iba't ibang pagsubok." Hindi ito ang reaksyon natin sa pagsubok. Hindi tayo natutuwa kapag may pagsubok. Nalulungkot tayo, natatakot tayo, at nagagalit tayo kapag dumadating ang kahirapan na dala ng pagsubok. Pero iba ang pananaw ni Santiago. Mayroong dahilan ang pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos. Yan ay training sa katatagan. Ang lahat ng training ay mahirap, pero kailangan natin yan para tayo maging malusog. Kailangan natin ng katatagan upang tayo maging ganap hanggang sa wakas at hindi lang paminsan-minsan na mabuti. Pangmatagalan ang pagsasanay natin sa buhay. Kaya sa halip na iwasan natin o iwaksin natin ang pagsubok, tanggapin natin ito. Magdadala din ito ng kabutihan sa atin. Huwag lang tayong magpadala sa pagsubok. May mga pagsubok na dapat iwasan, tulad ng pagsubok sa kahalayan. Iwasan natin ito. Kung may pagsubok na dapat harapin, tulad ng pagsubok sa kaduwagan, kapag naduduwag tayo, harapin natin ang kinatatakutan natin upang ito ay mapagtagumpayan. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng karunungan na makita ang iyong kamay sa mga pagsubok na dumadating sa amin. Patuloy mo kaming minamahal kahit na may mga kahirapan na dumadating sa amin. Kumapit sana kami palagi sa iyo na naniniwala na may kabutihan na dadalhin ang mga pagsubok na dumadating sa aming buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.